Grabe to, shock lahat. Kakapasok lang, bistado, bulabog na, sumabog na. Bulabog na, sumabog pa. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Habang papalapit ang 2028, umiinit ang issue ng impeachment dahil alam naman po natin na ito ang kanilang tanging pag-asa upang maisalba ang kanilang mga ginawang kasalanan. Yan ang Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan din ang Banateros, mga katunay. Pakibisita po yan at syempre isa dyan ang idol natin na si Banat Bay. Ipagpatuloy natin. totoo dyan. Sunod-sunod na naman ang lumalabas na mga paratang labang kay VP Sara Duterte. Ngayon naman tungkol sa kanyang salin, AMLAC at syempre yung kay Trillanes. Naku po, yung walang katapusang akusasyon ni Trillanes. Pero ang tanong ng marami, ito ba ay tunay na paghahanap ng katotohanan? O isa na namang palabas para siraan ng isang kalaban sa politika? Dahil sa panahon ngayon, madaling gumawa ng ingay, madaling mag-akusa, pero mahirap ang patunayan. Diba? Yan ang katotohanan. Mahirap maglabas ng mga ebidensya. Yan ang gawain nila. Madali silang mag-akusa, pero hirap na hirap silang patunayan. Halos wala silang makakuhang ebidensya para patunayan na matibay yung inaakusa nila. Supposedly, magkaroon lamang ng probable cause. Pero tila hindi probable cause ang gusto nilang makuha. Tila akusasyon. Kasi when you say probable cause, based on the impeachment complaint. Sa madaling salita, mga kababayan, base lamang doon sa isinagmit na complaint. Hindi maghanap ng ebidensya, hindi kumuha ng ebidensya, hindi maghanap pa ng iba pang wala naman doon sa impeachment complaint. Malinaw po yan. Kasi tila ang nangyayari ngayon, kahit wala doon o hindi naka-attach doon sa impeachment complaint, Kinukuha ay nila. pilit nilang kinukuha sa mga ahensya ng gobyerno. Sa madaling salita, mga kababayan, pinapa-impeach nila ang tao sa katauhan ni VP Sara Duterte, ngunit wala namang ebidensyang mga naka-attach. Makikita ninyo? Tama yun. Hindi ka naman pwedeng magreklamo, no, na wala naman doon sa pinasa mo. 'Di ba? Dapat doon sa pinasa mo. Kung ano yung pinasa mo, yun ang nirereklamo mo. Yun ang irereklamo mo. Hindi na maghahanap ka ng iba. Ngayon, kung alam mo pa lang meron pang iba, dapat kinumpleto mo muna bago mo ipasa. Kasi dapat may ebidensyang naka-attach. Kaya nga, impeachment complaint. Sa Tagalog, yung complaint, reklamo. Kung ang isang tao ay nagre-reklamo, dapat meron siyang ebidensya agad-agad naka-attach. Ano ba yung nirereklamo mo? Bakit mo ba siya pinai-impeach? Ano yung nirereklamo mo? Wala ho doon. Basta lang nagbanggit sila ng kung ano-ano, tapos tsaka pa lang sila kumukuha ng ebidensya. Yan nga po yung inirereklamo ng isang congressman na si Congressman Marcoleta, yung anak po ni Rodante Marcoleta. Inirereklamo niya, sandali. Wala namang naka-attach dyan na salin. Wala namang naka-attach dyan na bank account. Wala namang naka-attach dyan na sa AMLAC. Bakit ngayon nyo lang hinihingi? Hindi ho kasi ito investigasyon. Hindi ho sila nag-iimbestiga. Sila Hindi, baka akala nila yung unang mga inaakusa nila kay VP Sara, akala nila malakas na yun. Kaya yun muna. So hindi nila sinama muna yung mga yan. Ngayon, naalaman nila sa sarili niya, uy, langya, mahihina itong inaakusa natin kay Sara. Kailangan natin ng mas malakas. Kasi hindi natin makumbinse, di ba? Yung mga tao, hindi natin makumbinse na o kailangan maghanap pa tayo ng iba. Di ba? O, impeach muna yan. Ano na muna natin yung impeachment trial. Tapos ihahabol na lang natin, to follow na lang yan. Kala mo nga yung mga kay VP Sara, ebidensya
ginawang ano eh. Ano ba yun? Ginawang, ano sa, ano ba yun? School ba yun? To follow na. Hindi, sa requirements pala. Oo. Kulang ka ng birth certificate ha, pwede pong to follow na lang yun. Dapat bilang Committee on Justice sa Kamara, dapat titingnan nila, ito bang pinirisinta sa amin ay may sapat upang iakyat sa plenaryo? O wala? Eh yung... Kaya nga dapat kinumpleto muna nila eh. Para isang buhos na lang eh. Ang problema niyan, parang ginagawa nila, naniniguro sila. Na kapag sumablay itong isa, kapag hindi kaya nitong isang inirereklamo natin, magdagdag na lang tayo. Total dyan lang naman sa kamera yan, mga tropa-tropa naman tayo. Di ba? Pinirisinta sa kanila, abay mga text laang. Walang itong ebidensya, walang nakalakip na kahit na anumang patungkol sa salin. Hiningi pa po nila. Pinatawag nila BIR, pinatawag nila Ombudsman, pinatawag nila AMLAC, saka pa lang po sila humingi. Kaya nga ho doon pa lang sa simula, mali na kagad yung proseso. Sa katunayan, it has to be questioned by the lawyers of BP Sara Duterte. Oh. Remember, in a trial, it is very important yung handling of evidence or yung due process. Kung tama po ba na yung proseso ay naibigay doon sa inaakusahan o hindi. Doon pa lang, sablay na naman po sila. Kasi kahit naman saan eh. Kahit naman saan, sa korte, hindi ka pwedeng magreklamo sa isang tao kung wala kang hawak na ebidensya. Diba? Kasi yung proseso, tila fishing expedition ang ginawa. Gusto mo pa imbestigahan mo, pero Tila, ebidensya wala namang pa. nakalakip na mga ebidensya doon sa complaint, pero Wala dun. sinasabi nila ngayon, oy, asa na yung mga proof yung mga sinasabi ninyo? Amin na. So ngayon pa lang sila naggagather ng mga evidences. Kaya nga nila pinatawag yung mga ahensya ng gobyerno. Ano ibig sabihin nito? Yan ang tawag dyan, fishing expedition. Ano ibig sabihin? Halimbawa, may nagreklamo sa akin, oy, Banat Bay, nagnakaw ka ng, halimbawa lamang, ninakaw mo yung isang kotse. Inakusahan mo yung tao na yun. Yung kotse ko, ninakaw mo. Halimbawa, inakusahan ka nung may-ari ng kotse. Anong ebidensya mo? Para sabihin na ninakaw ko yun. Sandali ha. Hihingi tayo ng CCTV. Dapat, bago mo pa sinabing ninakaw, meron ka na kagad CCTV. Diba? Halimbawa, dun sa mga kaso ko, yung sa reklamo, kinumplain ako. Halimbawa na itong isang politiko, hindi ko na lang babanggitin. Kasi napakarami nila. Doon sa complaint nila, naka-attach na yung mga videos ko na nirereklamo nila. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan sabihin lang na, oy, ikaw Banat Bay, nilibel mo ko. Sinabi mo ganito. Tapos, nung tinanong ng prosecutor, asan yung video na yun? Sandali ha, hahanapin namin. Hingin natin kay Banat Bay yung video na yun. Dapat kasi yun, naka-ready na, di ba? Hingin natin kay Banat Bay yung video na yun. Ano yung video na yun? Yung inakusahan ako ni Banat Bay na ako daw ay flood control. Ako daw ay takatanggap sa flood control. Gunggong ka pala eh. Ikaw yung nag-akusa, ikaw dapat ang maglabas nun. Hindi yung hihingi mo dun sa prosecutor, sa piskal pa palang pala yun. Ang tawag sa kanila. Hindi mo hingi dun sa piskal. Utusan mo yung piskal. Piskal, pwede ba sabi nga dito kay Banat Bay, ilabas niyo yung video na yun? Hulaan ninyo kung ano sasabihin sa inyong piskal. Tarantado ka pala eh. Akusa ka ng akusa, wala ka. Tutusin, kung kay Banat Bay hihingin yung ebidensyang yun, kung siya ang may gawa, pwede niya sabihin, wala sa akin yun. Wala akong ginawang ganun. Pwede niyang burahin yun, pwede niya itapon, pwede niya itago. Diba? So yung ibinibintang sa kanya is mananatili lang na bintang yon. Tama si Sir Banat Bay na kung ikaw ay mag-aakusa, kailangan yung inaakusa mo ay meron kang hawak na ebidensya. At hindi pwedeng si Banat Bay mismo ang kukuha ng ebidensya dyan sa inaakusa mo. Ganun yun. Kapalang ebidensyang isasama doon sa reklamo mo. Kaya nga yung mga libel na isinampa sa akin, naandoon yung video, nakalagay yun sa USB, tapos nandun yung title, kompleto yun. Kasi kailangan yun pag nireklamo mo yung tao, may ebidensya kang ipipresenta. Tapos yung piskal, eto yung reklamo sa'yo, Banat Bay, sagutin mo. So sasagutin mo naman, through your lawyer, sasagot yung lawyer mo, yung tinatawag na counter affidavit. Dito,
parang ganun din dapat. Oo. Dapat, pinresinta na nila lahat. O, ito, merong katiwalian sa ganito, ganire. Ito yung SALN niya, ganyan. Hindi Ano ginawa? Para silang nag-mini trial doon sa Committee on Justice o doon sa tinatawag na quote-unquote piskal. Nagigets ninyo? Piskal na ang tawag dyan Halatang mga tangay, no? Parang ganun yan kung ilalabas mo sa korte. Para mo sinabi doon sa piskal, uy, pahingi nga ng ng mga ebidensya. Kaya nga pinapakita ng dyan sa kamera, no? Pinapakita nila kung ano yung tunay na talagang gusto nilang mangyari. Dahil lang talagang gusto lang nila mangyari na pinapakita nila sa harap ng taong bayan, pinapatunayan lang talaga nila na si Sara Duterte ay pinepersonal lang nila. Si Sara Duterte ay kinatatakutan lang nila. 'Di ba? Yun naman talaga ang gusto nilang mangyari. Na matanggal si VP Sara sa pagiging vice at hindi makatakbo bilang presidente. Yun lang yun. Ito naman tarantadong mga congressman natin. Sorry sa term pero yun kayo Ang ginawa ninyo, wala pa pala. Wala pa palang mga naka-attach dyan. Dapat hindi nila pwedeng pag-usapan yung bagay na yan hanggat hindi pa nila hawak yung ebidensya tungkol dyan. Wala ko napipindot yung kanta. Tapos sasabihin ninyo may substance na, meron ng dahilan para wala nga naka-attach hiningi nyo pa At that moment, tsaka nyo pa hiningi. Amlak, aliga nga kayo. BIR, aliga nga kayo. Ikaw, Trillanes, isa ka pa. Aliga nga kayo, ibigay nyo nga sa amin ngayon yung mga ebidensya nyo. Ang tawag na dyan, trial. Kaya nga, di ba yan na sinasabi mini trial na yan? Parang pupunta ka sa isang gera, hindi ka handa, no? Ang labo nung ganong klaseng usapin. Ang labo ho nun. So dyan pa lang, maling-mali na yung prosesong ginagawa ng Kamara. Kaya nga pinagtatawanan nila sila ng taong bayan Di ba? Eto tanong, mga kababayan. Bobo ba yung mga yan? Hindi. Ba't nila ginagawa? Hindi ako sa naniniwala ko Marami namang hindi bobo dyan Nagbobobobobohan. Pero bakit nila ginagawa ngayon? Alam nyo kung bakit? Alam kasi nila na walang mangyayari sa impeachment na ito dahil lahat ng mga inaakusa kay VP Sara Duterte ay sablay. It's either fabricated, it's either malicious, or talagang peke. Halimbawa na nga lang kay Madriaga Kita natin, di ba? Pansinin ninyo. Palpak sila kay Madriaga. Lipat sila ngayon sa ibang issue. SALN, AMLAC. Kasi nga palpak nakikita ninyo? So, anong ibig ko sabihin? Simple lang. Alam nilang walang mangyayari sa impeachment na ito. Maaari, baka nga sabi nung iba, baka nga doon pa lang sa Kamara, wala nang bumoto dyan. Hindi na umabot doon sa ina-expect nilang numbers. Baka, sabi. Pero posible rin naman, ma-impeach na dyan sa Kamara si VP Sara Duterte, pero pagdating sa Senate, sunog lahat ng kanilang ebidensya. Yun. Bakit? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. 'Di ba? Halimbawa na nga lang po yung kanilang akusasyon regarding doon sa SALN, 'di ba? Yung sa SALN. Ipakita natin ito. Pakita lang natin yung akusasyon kay VP Sara Duterte para mas mas maunawaan Sa natin. isang binusisi ng mga kongresista ang SALN o dokumentadong yaman ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Kaugnay pa rin ito ng aligasyon sa impeachment na may nakaw na yaman umano ang bise. Para sa iba pang detalye mula sa Batasang Pabansa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, saan ba sumentro ang hearing? Anong nailahad dyan? Yes, Ruth, sa muling paggulong ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, sumentro ang diskusyon sa alegasyon ng umano'y unexplained wealth ng bise at umano'y hindi na pagdedeklara ng mga ari-arian sa kanyang SALN. Simula pa lang ng hearing, may patutsada na agad ang chairman ng komite na si Representative Jervy Luistro kay VP Sara na absent ulit sa hearing. Pakinggan natin itong kanyang pahayag. Kung ayaw humarap ng vice-presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa pamamagitan Akala ko, maganda sa kanya, kung ayaw ilabas ang asawa. Di ba? Ba't yung asawa mo hindi mailabas? Kala mo ito magsalita Ikaw ba, nabayaran mo na si VP Sara? Ops. Hindi sa akin galing yan, matagal lang issue yan, matagal lang nadidinig yan. Hindi na sa akin galing, kay VP Sara, May utang ka raw kay VP Sara, ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Alam mo, Luistro, kahit 100 taong ka pang magsisisigaw dyan, walang papansin sa'yo.
Diba? Wag ka nang humingi ng simpatya sa taong bayan sa mga sinasabi mo. Dahil kahit kailan, hindi ka nabibigyan ng simpatya ng tao. Makikita mo sa susunod na eleksyon yan. Diyan pa lang. Alam mo, ganito kahina ang utak nitong babaeng to eh. Diyan pa lang, lumalabas na kaagad yung pagkiling mo. Pinipresenta nyo pa lang yung mga ebidensya. Oo. Diyan pa lang, kumikiling ka na sa statement mo. Diba? Paano mahuhusgahan ng tama yung mga ipinipresentang supposedly ebidensya na wala rin naman kung yung mismong head, ito kasi ang head ng chairperson ng House Committee on Justice eh. Siyang head. So dapat dyan pa lang, hindi ka bias. Dapat we would listen. Dito pa lang, para ka na nga nangangampanya. Hindi, tsaka bakit pupunta si VP Sara dyan kung hindi pa kompleto yung ebidensya laban sa kanya? Para mag-aaksaya lang siya. Ano yung ipapaliwanag ni VP Sara? Kung yung itatanong nila kay VP Sara, wala naman dyan. Di ba? Dito pa lang, halatang propaganda niya yung ginagawa ninyo dyan. Dyan, nabuking ka na kagad eh. Nabuking na kagad yung ginagawa niyo dyan sa kamera eh. Siya ba ay tunay na public servant o isa pa lang private billionaire? Hindi kaya mas maganda sa itanong yan. Samantala, unang sumalang ang pagbusisi sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng BISE. Present si Ombudsman Boying Remulla at ang Central Records Division Office. Dito inisa-isang Mga best friend, kinumpirma no? ang bawat total net worth ng BISE sa mga taong siya ay nasa public service mula 2007 hanggang 2024. Taong 2007 nang magsimula si VP Sara bilang Vice Mayor ng Davao City. Meron siya higit 7 million pesos na total net worth at nasa 2 million pesos na cash on hand. Mula 2007 hanggang 2018, nagdedeklara ang BISE ng cash on hand o bank deposit sa kanyang SALN na umabot sa 3.795 million pesos. Pero simula 2019, tumigil nang magdeklara ang BISE ng detalye sa kanyang cash hanggang 2024. Kinumpirma ng Ombudsman na ni 5 walang cash declaration ang BISE. Pakinggan natin itong reaksyon dyan ni Congressman Chua. Noong 20 Pakinggan nyo to ha, pakinggan nyo to. Ito, propaganda. Ito si Chua, magaling din magpropaganda to eh. Magaling tumahol to eh. 19 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Ito, tingnan nyo yung tanong ha, wala po ba siyang dineklara? Kasi inaano nila yung blanco eh. Okay? Yung blanco. Tingnan nyo yung sagot. Sasagutin niya ba ng diretso at sasabihin niya walang dineklara? Tingnan niyo. Po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Hindi wow. Oh. Doon pa lang alam mo na eh, propaganda eh. Obvious na obvious eh. Pero alam mo mga kababayan, kasi kung aalamin mo, ang SALN ay hindi naman po ito sa ombudsman lang sinasagmit. Para lang sa kaalaman ninyo. Marami hong pinagsasagmitan yan. Maaari nga rin sa Civil Service Commission eh. Pero sinasabi lang nito, yung kaya nga yung papansin ninyo yung ombudsman, si Madam, anong sagot? Hindi siya masyadong makadiretso ng sagot. Basta yung sa amin, ang sinagbit, medyo may blanco lang. Di ba? Hindi nga niya masagot eh. Kasi kung ang totoo niyan, hindi naman po dyan lang sa ombudsman. Di ba? Hindi lamang naman po sa karaniwan ito sinusumiti sa mga opisinang may jurisdiction sa kanila. Hindi lang naman po sa ombudsman yun. Maaring sa iba din. Kaya nga, dito magtataka ka, ngayon pa lang nila kinuha yung SALN. Oh. Pero ginamit na nila yon doon sa impeachment complaint. Dapat So di wala nila pa pala silang ginagamit yan. kaalaman na meron discrepancy dun sa SALN and yet ginamit na nila sa impeachment complaint. Ngayon, naghahanap sila ng butas, di ba? Kaya nga ang tawag dyan, fishing expedition. Sumarap din sa pagdinig. Sumarap din nga sa pagdinig yung Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na si Attorney Ronald Benaventura. Dito inilahad niya yung mga pinakukuhang dokumento ng mga suspicious o yung mga kahinalang galaw ng mga transaksyon at covered transactions o yung mga lagpas sa 500,000 pesos na transaksyon mula sa mga inireport ng mga bangko ni Vice President Sara Duterte at Ito pa yun eh, ito pala yun eh. Mukha pa lang, alam mo na eh. Mukha pa lang eh. Alam mo na kagad eh. Ano, busog? Ito yung di umano, allegedly, na Mukhang busog eh. kasi meron ako nakitang video eh. Ito news yun, yung video na yun. Siya talaga yung di umano daw dating doon, ngayon, biglang, I think, 1 week or 8 days, biglang pinalitan agad-agad yung sa AMLAC. Ito yung pagmumukhang pinalit dun.
Yeah? Tapos, matindi yung akusasyon, matindi yung sinasabi nito. Pero bago yan, ito lang ipasok ko lang po. Yung pagdating po sa SALN, ay hindi naman po automatic sa Office of the Ombudsman sinasagmit. Meron pa pong hindi lang ho ito dito isinasagmit. Kaya nga, alam mo, yung pagsagot ni ate na ombudsman, yung si babae, hindi siya makasagot ng diretsyo. Kasi maaari, hindi lang naman sa kanya. Maaari sa iba pang opisina, maaari kasing sa iba So, dito makikita mo talaga mga kababayan na naghanap lang sila ng butas para maiano kay VP Sara Duterte. Talaga ngayon kinikilusan nila ng ganyan. Norin pa natin to Asawa niyang si Attorney Man Scarpio. Lumabas sa report ng AMLAC na may 313 covered transactions at 17 suspicious transactions ang naitala sa mga accounts ni VP Sara na nagkakahalaga ng aabot sa 3.77 billion pesos. Habang ang asawang si Carpio nagtala ng 317 STRs at 16 na CTRs. At ang total amount dyan ay 2.99 billion pesos. Pero ang kabuang involved na amount ng mag-asawa na pinuna ng COA or ng AMLAC ay nasa higit 6. Ito sa AMLAC, explain ko lang ho sa inyo kasi dito rin yung sinasabi nilang suspicious transactions. Punta kayo ng bangko. Kayo mismo pupunta kayo ng bangko. Punta kayo. Bukas din. Mamaya, punta kayo. Mag-deposit ka ng 500,000. O di kaya 600,000. Tapos, bukas uli, punta uli kayo, mag-deposit uli kayo ng 600,000. Sa susunod na araw, pumunta uli kayo, mag-deposit uli kayo 600,000. Walang pinipresentang dokumento. Suspicious yan. Suspicious na kagad yun. Naintindihan natin? Even if legit. Halimbawa, kumikita ka sa YouTube ng 600. Yung una, itinago mo, hindi mo kagad inilagay. Ngayon, naipon sa'yo, dineposit mo. Ayaw mo ipakita yung dokumento mo kung saan mo nakuha yun. Suspicious na. Kasi meron nakalagay doon less 500 pataas, kailangan na ng dokumento Kailangan na ng masabi mo kung saan galing yung pera. Kailangan ipakita mo yung resibo nun, yung sweldong yun, kung saan talaga nang galing, gano'n na yun. Diba? Hindi pa pwedeng basta-basta ka lang magdeposito. Siyempre, malaking halaga na yun. Baka mamaya kung saang transaction mo nakuha yun. Diba? Napaka-importante ng privacy dito. So, maaari, kasi tandaan ninyo etong amount na to, yung 3.7, hindi ko nga maintindihan bakit tinotal. Hindi naman impeachable si Man Scarpio. Bakit pati siya isinama dyan? Porket asawa, still, ang ini-impeach si VP Sara Duterte, so dapat ang pinag-uusapan lang si VP Sara Duterte. Diba? Anyway, ito ang isa pang issue dyan. Aside from the suspicious, madali naman po yan suspicious na anything na gawin mo beyond the 500,000, pwedeng, magkaroon ng quote-unquote suspicious, but it doesn't mean it's criminal. Linawin natin hindi porket suspicious ang isang deposit mo. Malay mo, halimbawa ako, pag nag-deposit ako, di ba? Nakabenta ako halimbawa ng relo. Tapos gusto ko i-deposit. Di ba? Sa bentahan ba ng relo, meron bang pirmahan pang magaganap? Wala naman Wala. Di ba? Benta ko ito. Di ba? Magkano yan? Lalagpas siya ng 500. So pag binenta ko ngayon yan, meron ba kaming kasunduan nung pinagbentahan ko? Ngayon gusto ko ipasok ng bangko. Suspicious na yun. Illegal ba yung ginawa ko? Hindi. Tindihan natin. Pangalawa, yung sinasabi nilang total amount involved. Always remember this Always remember this. Ganito ang pagtatalaga ng AMLAC. Halimbawa, 1,000 pesos, dineposit mo. Magkano naman ang bangko mo? 1,000 pesos. Kinuha mo yung 1,000 pesos. Magkano naman ang bangko mo? Wala na, kasi kinuha mo yung 1,000 Pero sa AMLAC, 2,000 pesos na yun. Ganon ang computation ng AMLAC. So halimbawa, 1,000,000 ang dineposit ko. Tapos kinuha ko 1,000,000. Ay, kailangan ko pala. Magkano naman ng bangko ko? Wala. Kasi kinuha ko din. Magkano na ngayon ang nasa ang tingin ng AMLAC doon? 2,000,000 na yung total. Tandaan niyo to transaction. This is not equivalent to magkano na ang laman ng bangko mo. Ulitin ko. Tingnan niyo ito. Ang AMLAC na to, transaction po ito. Labas-pasok. So kung may time deposit ako, halimbawa may time deposit ako ng 10 million, dineposit ko 10 million time deposit. Tumubo na siya after 3 years o 5 years. Sabi mo na 5 years. Tumubo na siya. Naging 10 time deposit ko halimbawa 5 years lang Tumubo na siya naging 10.300,000. Halimbawa lang. Ito i-estimate lang. Naging 10.300,000. Gusto ko pang i-deposit uli. Bakit?
Kasi gusto ko pa yung tumubo uli eh. Nakuha ko na yung 10.3, i-deposit ko uli sa time deposit. Magkano na? 10.3 pa lang. Pero ang total na noon sa AMLAC ay 20.600 na. Nagigets ninyo kung bakit lolobo? Mat- Remember yan, si VP Sara Duterte, ano yan sa pamilya? What if ginawa niya talaga mag-time deposit? Oh. Di ba? Una-una, ilan taon na ho ba siyang politiko? And we all know na sa pagiging politiko, may mga... Kumbaga ito sinasabi. Kaya lumalaki ang pera ni VP Sara sa bangko. Malay natin kung si VP Sara ay nag-time deposit. Tumutubo yung pera niya. 'Di ba? O pwede nga naman ganon. Hindi naman porket isa kang politiko na lumalaki ang pera mo sa bangko na dati 1 milyon lang ang pera mo. Ngayon naging 10 milyon na. O 'di ba? Gaano nakakatagal na politiko si VP Sara? Kung nagde-deposito siya ng pera, naka-time deposit, lolobo yung pera nun. Diba? Tutubo yun eh. Tapos ihuhulog mo uli sa bangko. Ganun lang yun. O kaya lalaki nga ng lalaki. So yun siguro yung iniisip nila. Na lumolobo yung pera ni VP Sara sa bangko. Kasi ito mga hinayubak na to, hindi mga nag-iipon to, yung mga nagagalit kay VP Sara, yung mga nag-iimbestiga sa kanya, mga walang isip. Diba? Nagka-campaign funds. So, ibig sabihin, kung ipinasok ko sa bangko, yung may nagbigay sa akin ng 10 million, halimbawa lang may nagbigay sa akin 10 million para sa aking kampanya. Tapos, inilabas ko din yung 10 million, 20 million na po yun. Oh. Ganyan po ang AMLAC para maunawaan. Kasi, yung mga tangang congressman, halimbawa na lang si Ngiwe, sabi niya, hindi pala hindi lang milyonaryo siya pala ay bilyonaryo. Ay, bobo talaga. Ayun, natatig nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato kaya natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BD and I'm out. Peace.